Magandang gabi sa iyo, kaibigan. Alam kong mahaba na naman ang araw mo. Maraming iniisip, maraming gawain, at marahil mabigat din ang dibdib. Kaya bago ka pumikit, samahan mo muna ako. Huwag mong madaliin ang gabi. Hayaan mong dahan-dahan itong bumagsak tulad ng ulan sa bubong ng isang lumang bahay sa baryo. Ngayong gabi, may baon akong isang kwento. Hindi ito katang-isip lamang, kundi hango sa mga laala ng simpleng pamumuhay sa baryo noong dekada 90. Mga panahong walang cellphone, walang social media, at tanging ulan at hangin at halakhak ng mga kapitbahay ang musika ng ating mga gabi. At sana sa ating paglalakbay ngayong gabi ay maramdaman mo ang payapang pagtibok ng buhay sa probinsya. Ang amoy ng lupa kapag nabasa ng ulan, ang huni ng palaka sa gilid ng pilapil, at ang kislap ng lampara sa gitna ng dilim. At ito ang ating kwento ngayong gabi. Noong dekada 90, nakatayo ang isang maliit na baryo na tinatawag na Baryo Maligaya. Ang mga daan dito ay maputik kapag tag-ulan, maalikabok naman kapag tag-init. Ang mga bahay ay yari sa kahoy at pawid. May ilang gawa sa hollow blocks, pero iisa lang ang katangian nila. Laging bukas para sa kapitbahay. Buwan ng Hunyo noon, malakas ang buhos ng hangin at ang bawat patak ay tila musika ng panibagong simula. Ang mga batay nagtatampisaw sa kanal, nagtatawanan habang lumalangoy sa putik na parang wala silang iniintindi. Ang mga babae na may abala sa pagbibilad ng mais at bigas, kahit alam nilang hindi agad matutuyo. Habang ang mga lalaki nakasandig sa kanilang mga itak at kalabaw, naghihintay ng tamang panahon para sa pagtatanim. Sa baryong ito nakatira si Mario, 16 na taong gulang, panganay sa 4 na magkakapatid. Tahimik at masipag siya, kilala sa pagiging maaasahan. Sa murang edad, natuto na siyang mag-araro, magtanim ng palay at magsaka kasama ang kanyang ama. Ngunit sa kabila ng hirap, may pangarap siyang iniingatan. Ang magkapag-aral at maging guro balang araw. Tuwing tag-ulan, habang nakatayo siya sa gilid ng palayan, nakatingin sa malayo kung saan tanaw ang matatayog na bundok. Iniisip niya kung darating ang araw na makakaalis siya sa baryo. Ang pangarap na iyon ang nagbabantay sa kanya sa bawat pawis na tumutulo sa noo. Isang araw, dumating si Aling Rosa, isang guro mula sa bayan na minsang naglingkod din sa kanilang baryo. May dala siyang balita. Magkakaroon ng eskolar mula sa bayan. Isa lang ang pipiliin mula sa inyo.
Biglang naiba ang hangin sa baryo. Ang balitang iyon ay parang kidlat na gumising sa lahat. Ang mga bata ay nangarap, ang mga magulang ay umasa. Ngunit sa isip ng nakararami, iisa lang ang karapat-dapat, si Mario. Subalit, hindi lang siya ang karapat-dapat. May isa pang nagniningning, si Los Biminda. Dalagang kasing edad niya, nakilala rin sa talino at sipag. Ngunit higit sa lahat, siya ang anak ng magsasakang halos wala ng pag-asa sa bukid. Habang lumalakas ang ulan gabi-gabi, lalong bumibigat ang puso ni Mario ang pasya. Sa isang dulo, naroon ang kanyang pangarap na matagal nang nakatanim. At sa kabilang dulo, naroon ang pangarap ni Los Biminda na baka iyon na lamang ang tanging pag-asa ng kanilang pamilya. Dumating ang araw ng pagpili. Sa lumang paaralan, nagtipon ang mga tao. Nasa harap si Mario at Los Biminda. Parihong nanginginig ang kamay, tahimik ang lahat. At doon tumayo si Mario at nagsalita. Kung isa lang ang pipiliin, mas karapat-dapat po si Los Biminda. Hindi po dahil hindi ko gusto, kundi dahil alam kong siya ang mas nangangailangan. At sigurado akong balang araw, mabalik siya para sa atin. Natahimik ang buong silid. Maraming napangiti, ang ilan napaluha. Si Los Biminda halos hindi makapagsalita, ngunit sa mga mata niya, naraon ang pangako na hindi masasayang ang sakripisyong iyon. Lumipas ang panahon, nagtapos si Los Biminda sa bayan at bumalik sa baryong Maligaya. Hindi na bilang dalaga, kundi bilang guro. At tuwing nagtuturo siya sa mga bata, dala niya ang alaala ng kabutihan ng Mario. Si Mario naman na natili sa bukid. Hindi siya naging guro sa paaralan, ngunit naging guro siya sa kanyang mga kapatid. Sa mga bata ng baryo at sa mga kabataang natutong tumulong at magsakripisyo. Ang kanyang buhay ay naging tahimik, simple, ngunit puno ng dangal. At sa tuwing tag-ulan, habang patuloy ang pagbuhos ng ulan sa bubong ng kanilang bahay, palaging naaalala ng mga tao ang kabutihang isinilang mula sa isang simpleng desisyon ng isang binatang handang magsakripisyo.